Hindi man ako tubong Davao, pero dito ko natagpuan ang pakiramdam ng tahanan. Tara, samahan niyo ako. Tuklasin ang mga pagkain at lugar na napamahal sa akin sa lungsod na ito bilang adopted Davaoenyo. Kapag sinabi mong Davao, durian agad na pumapasok sa isip ng marami. Naisip mo ba bakit maraming durian dito? At bakit ito ang naging pangunahin at sikat na prutas sa Davao? Bago natin alamin yan, alam mo ba na may sariling alamat ang prutas na ito? Isa lamang ito sa mga bersyon ng alamat ng durian. Sa kwentong ito, si Barong Mai, isang makapangyarihang hari, ay humingi ng tulong kay Matigam, ang pinakamatalino niyang tagapayo, upang makuha ang pagmamahal ni Madayaw Bayho. Dinala siya kay Impit Purok, isang mahiwagang ermitanyo sa Mount Apo, at gumawa ng isang mahiwagang prutas. Matamis at masarap ang prutas na ito sa loob. Pero nang makalimutan nilang imbitahin ang ermitanyo sa kanilang pagdiriwang, isinumpa niya ang prutas na magkaroon ng matitinik na balat at kakaibang amoy. Pero tandaan, isa lamang ito sa mga bersyon ng alamat at hindi opisyal na kasaysayan ng durian. Sa totoong buhay, maraming durian sa Davao dahil ang klima, temperatura, ulan at matabang lupa nito ay angkop na angkop sa pagtatanim ng durian. Kaya sa paglipas ng panahon, naging malaking bahagi ito ng kabuhayan, kultura at identity ng Davao. Kaya kapag napunta ka rito, huwag kang matakot sa amoy dahil ang durian ay hindi lang basta prutas. Ito ay isang alamat, isang industriya at isang lasa ng Davao na minsan mo lang matikman pero hindi mo na makakalimutan.